Wait lang. Yeah, praise God. So yun, kaya nung sabi ko a little overview sa Hosea chapter 8, we can see it is the time na talagang inabandon na ng Israel yung kanilang covenant with God. Sabi dito, ang ano kasi dito, ang contradiction dito kasi, tsaka ang ironic dito sa time na to, is ito yung time na parang sa appearance ng mga Israelita, they are very religious, relihiyoso sila sa panlabas, pero panrelihiyoso sila sa panlabas, nag-o-offer sila ng mga sacrifices, nagke-claim sila that they know Yahweh, that they know God, pero yung actions nila ay hindi nare-reveal kung ano yung sinasabi daw ng kanilang mga puso. Ibig sabihin, yung sinasabi ng kanilang bibig differs or nag-iiba sa kung ano yung sa kanilang ginagawa. Ano ba yung mga ginagawa nila during the time sa sinabi sa Hosea chapter 8? Isa-isahin natin. Ano? Sabi sa chapter 4, set up their own kings without God's approval. So ito, namili sila ng sarili nilang hari nang walang approval ng Panginoon. Ibig sabihin, sarili lang nilang desisyon. Second one, sa verse 5 and 6, sabi dito, built idols and altars modeled after pagan nations. Yan, makikita naman natin dito sa verse 5 at 6, nagtayo naman sila dito ng mga Diyos sa ng mga altar. And the next one is made political as alliance with Assyria and Egypt. Ito yung pinag-aralan natin sa chapter 6 and chapter 7, kung saan dito na nila na-recognize that there is something wrong with them. Alam nila na something is wrong with what they are doing. Na-acknowledge nila na ay parang may mali sa akin. Pero instead of turning back to God, instead of turning back to Jesus, ang ginawa nila, akala nila yung spiritual problem nila ay masosolve ng kanilang political strategy. At yung strategy nga na ginawa nila, nakipag-connect sila or nanghingi sila ng tulong sa Assyria, which is we also revealed na sa bandang huli, yun din pala yung magiging source ng kanilang destruction. Ibig sabihin, ang lulupil din pala sa kanila yung Assyria. Ano? Na ibis na humingi sila ng tulong sa Panginoon, humingi sila ng tulong sa Assyria, which is the reason soon, ma-reveal dito, na yung Assyria din pala yung magiging source ng kanilang downfall. Ano? Ibig sabihin parang pinakang summary nitong buong chapter 8 is sinasabi ng Israel that they know God, they claim that they know God, they claim that their heart is with God, pero yung action nila says otherwise. Ibig sabihin yung sinasabi nila ay kakaiba sa kanilang ginagawa. Yan. Ano po? Yeah. Sabi dito, basahin natin dun sa Hosea chapter 8 verse 2. Sabi dito, sinasabi ng Israel, O Diyos, kilala ka namin. Ano, 'di ba? Parang ang sinasabi ng mga Israel, "Oo, kilala ka namin, Panginoon." Parang pagbabasahin mo lang siya in a literal sense, you can see na okay naman ng Israel, sinasabi nga nila na humihingi sila ng tulong sa Panginoon or they acknowledge God. Pero yung actions kasi nila ay kakaiba dun sa kanilang sinasabi. Ibig sabihin, puro lang sila salita, wala sa gawa. And sabi sa Hosea chapter 8 verse 4 naman, humirang sila ng hari, ngunit hindi ako sang-ayon. Ito yung isang sa mga example na sinasabi nila na they honor God, they acknowledge God, pero sa pagpili ng hari, hindi nila in-acknowledge ang Panginoon. And also in Hosea chapter 7, sabi dito, alam mo, ang ganda nung napapansin ko lang sa Hosea, marami ditong mga kasabihan Kagaya nung nakaraan nating pinag-aralan kahapon, merong pinag-aralan tayo tungkol dun sa ang pag-ibig mo sa akin ay parang hamog na mabilis mawala pag lumabas ang araw. Tapos meron pa yung isa about din sa kahapon pinag-aralan natin tungkol sa half-baked na mga Christians, kung saan sila naman yung mga Christians na sunog sa labas, parang maganda sa labas, luto sa labas, pero sa loob ay hilaw. Nagpapakita na in surface level, parang religious naman to, nagsisimba, nagmi-ministry. Pero in their inside, walang substance. And ito na napakaganda din itong Hosea chapter 6 sa chapter 8 verse 7. Sinabi dito, sila'y nagtanim ng hangin at bagyo ang aanihin. Ang galing. Sila'y nagtanim ng hangin at bagyo ang kanilang aanihin. A powerful proverbs, when you sow sin and rebellion, the result is disaster. Ano? Sabi dito,
Alam niyo ba na yung kasabihan doon na yun sa verse 7 ay isang common proverbs sa Israel. Ito yung sinasabi, ito yung parang pinaka-explanation niya that even our small actions can have big impact sa ating mga buhay. And also, parang sa pagkakagamit dito sa context dito is even our smallest sin can have great consequences sa ating mga buhay. Iniisip kasi ng iba, na maliit lang naman ang kasalanan, hindi naman ito mapapansin ng Lord. Pero the Lord knows everything. And sabi nga dito, kung nagtatanim ka ng hangin, aani ka ng bagyo. Yan. Okay, okay. So now let's proceed with our lessons. Sabi dito, the first one is saying, I know God means nothing without obedience. Amen. Sabi dito, saying, yung pagsasabi natin na kilala ko ang Panginoon pero hindi naman natin sinusunod ang kanyang tinig, hindi naman natin sinusunod ang kanyang mga payo is parang wala din tong meaning para sa atin. Ano? Bakit? Kasi anong sinasabi ng Biblia? That the sheep hears my voice and they follow me. Yung hears my voice kasi hindi lang yung basta literal na naririnig, but they recognize the voice. Ibig sabihin, di ba pagka ang isang sheep naman, naririnig naman nila lahat. Pero pag sinabi nilang the sheep hears my voice, hindi lang hear na naririnig, that they also acknowledge na nakikilala nila kung sino yung pinakikinggan nila and sabi din sa huli ay they follow. Sometimes ang nagiging highlight lang nung iba is they hear, narinig nila ang tinig ng Panginoon, they acknowledge, pero sinusunod. And yun yung nagse-separate sa atin. Sabi nga ni Pastor, wala nun dito sa AIG. Wala nun dito sa EIG. Yan. Yan. Ano? Isa yun sa mga sinasabi, sa ating point number 1. Hindi porket sinasabi natin na kilala natin ang Panginoon, ay kilala natin siya. Sabi dito, sa chapter 8 verse 2 to 3, sinasabi ng Israel, O Diyos, kilala ka namin, ngunit itinakwil nila ang mabuti. Sabi nila, yung Israel, kung mapapansin nyo, if you read the chapter 8, parang maniniwala ka dun sa mga sinasabi nila na Panginoon, suko na kami, na ikaw ay kinikilala namin, ikaw ay aming Diyos. Pero, they can say all those religious talk, yung mga laman ng kanilang mga labi, pwede lang sabihin yun ang sabihin. Pero, if yung laman o content ng kanilang heart, substance ng kanilang heart, is hindi nagtutugma sa kanilang sinasabi, yung sinasabi nila hindi nagtutugma sa kanilang ginagawa, then the Lord can see through it. Ano, hindi mo pwedeng lokohin ng Panginoon. Amen ba? Yeah, pwede mo bang sabihin sa comment, hindi mo kayang lokohin ang Panginoon? O comment tayo. Hindi mo kayang lokohin ang Panginoon. Yan. Send. Send. Yan. Hindi mo kayang lokohin ng Panginoon. And yan, isa tong wake up call para sa ating lahat na minsan may mga things na sinasabi tayo. Even ako guilty ako dito. Hindi ko to sinasabi dahil lahat to na-overcome ko na, lahat to napagtagumpayan ko na, pero sa biyaya at sa pag-ibig ng Panginoon, tayo ay kinokorek ng Panginoon sa lahat ng bagay. Amen. 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 Yeah. Sabi dito sa 1 chapter 2 verse 4, sino bang nagsasabi na kilala ko siya, ngunit hindi naman tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling. Yan. Amen. Yan. Sabi ko ulit baka maging makondemn na kayo. Pero this is just a reminder from the Lord na para makorek yung ating mga heart. Kasi minsan, hindi natin nakikita na kokorek yung ating mga sarili, hindi natin na-evaluate yung ating mga sarili. Pero I believe that by the grace of the Lord, by the power of the Holy Spirit that lives within us, itong mga bagay na ito ay kaya nating mapagtagumpayan at kaya nating gawin sa pamagitan niya. Amen? Amen. Amen. Yan. Praise God. Salamat po. Number 2. Point number 2. When we make decisions without God, we create disasters. Alam mo, isa to sa mga prayer ng aking heart, saka prayer ko din para sa bawat isa, na nakakalungkot kasi maraming mga tao pa rin ay tinuturing nila na
maraming mga tao na tinuturing pa rin nila na ang Panginoon bilang last choice nila. 'Di ba? Maraming mga tao pa rin na dumadating sa pagkakataon na it's time to decide, ang gagawin muna nila, magde-decide sila kung ano yung pinakang nagme-make sense sa kanila. Tapos kapag umepective yung kanilang plano, edi okay. Pero pag hindi naman, tsaka hingi ng tulong sa Panginoon. Ano? Yung dapat ay hindi natin ginagawa. Dapat, amen. Ang dapat po nating inuuna, ang first choice mo dapat ay ang Panginoon. Comment ka nga sa comment, siya ang first choice ko. Yan. Yan. Comment ka sa chat. Siya ang first choice ko. Yan. Hindi po last option ng Panginoon. Ano? Hindi siya yung kapag ka nagkagulo-gulo na, tsaka ka sasabihin mo, Lord, tulungan mo ako. Yan. Minsan, ang pinakamagandang gawin ng isang Kristiyano ay isang guni lahat ng kanyang mga plano at lahat ng kanyang ginagawa sa Panginoon. Amen. Sabi dito sa sa verse 4 tsaka chapter 7, makikita natin diyan kung paanong dahil sa pagpili nila sa kanilang mga action without considering the Lord o wala yung approval ng Panginoon, naging cause ito ng disaster sa kanilang buhay. Yan. Amen. Kaya nga napakahalaga na in every decision that we make, we ask direction from the Lord. 'Di ba? Sabi nga ang ating wisdom ay limitado pero ang karunungan at ang kaalaman ng Panginoon ay hindi limitado. Amen. Praise God. Praise God. Alam niyo isa sa mga paano yun, Kuya Kenneth, kapag ako yung nagdedesisyon, kailangan ko bang mag-intay na may magsabi sa akin na, Dave, go mo na yan. Get O it. kaya, Tupper, Mimasor, go na B. Hindi po ganun. Ano. Alam niyo kasi, ang pagdesisyon natin sa Panginoon ay hindi base sa yung sinasabi ng iba na pag kumakausap tayo sa Panginoon ay parang tinig na nagmumula sa langit. Hindi siya ganun babagsak sa atin. Ano? Iba kasi na-expect na ganun siya kausapin ng Panginoon sa pamagitan ng malalim na tinig na Arlene, hindi po ganun. Ano? Pero paano ba natin malalaman kung yung desisyon natin ay ito ba'y align sa Panginoon o ito ba'y tinuturo sa atin ng Panginoon? The first thing na paano mo malaman na ito ay desisyon mula sa Panginoon, unang-una dapat ito ay nag-align sa Biblia. Ito ay nag-align sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Paano ba ito, Kuya Kenneth? Kunwari ang isang bagay ay alam mong yung gagawin mong itong bagay na ito ay kasalanan, pero ito'y pagpapalain ka. Sa tingin mo ito ay mabebless ka kapag ka payayabungin ng iyong karir, pero alam mo na ito ay may matatapakan kang tao. Ngayon, pag tumingin ka sa Biblia, hindi nag-agree ang Biblia din sa ginagawa mo, you will know the next step. Kasi ang una mong basihan ay ang Biblia. Pangalawa, ang isa sa mga pinagbabasihan kong desisyon is this. The second one is kapag ang isang bagay ay naglalayo sa iyo sa Panginoon, layuan mo 'yan. Amen. Pangalawang lagi ko yung iniisip, kapag yung isang bagay ay nagiging dahilan upang ikaw ay mapalayo sa Panginoon, mapalayo ang iyong relasyon sa Kanya, kapatid, hindi para sa iyo yan. Sino ba namang magulang ang magbibigay sa kanyang anak ng isang desisyon o ng isang answered prayer o ng isang regalo na maglalayo sa kanya? O ito anak, ano ha, binilhan kita ng ticket pa Hong Kong, pero papunta lang. Hindi pa balik. Hindi pa balik. Ano? Sino bang Diyos na mag-aano ng ano? Sino bang Diyos o someone na nagmamahal sa iyo o magbibigay sa iyo ng dahilan para lumayo ka sa kanya, 'di ba? Ibig sabihin niyan, yung mga dapat natin i-consider pagdating sa pag-aasawa, yung pagkakasalan mo ay maglalapit sa Panginoon o maglalayo. Sa pagdating sa pagtatrabaho, yan bang pagtatrabaho mo ay magiging dahilan sa iyo para mas mapalapit kay sa Panginoon, yung iyong pagdinegosyo, pag-aanak, at sa lahat pa ng aspeto ng ating mga buhay. Amen? Ito hindi ko opinion, kundi ito'y observation ko lamang. Ano po? And also, pangatlo, minsan kasi
dahil kilala natin ang ating mga sarili, dahil kilala natin ang ating mga sarili, minsan may evaluate din natin depende sa sitwasyon naman. Kasi minsan wala naman, hindi naman nakalagay sa Bible kung ano talaga yung pipiliin mo, di ba? Hindi naman nakalagay doon na mag-Accenture ka, wag ka diyan sa wag ka diyan sa Willis Tower. Hindi mo naman makikita yan eh. Kuwari nagtatanong ka, Lord, ano bang course ang pipiliin ko? Pagbukas mo sa Isaiah o nakalagay computer engineering. Wala naman doon hindi naman natin yan makikita. Pero isa sa mga pinagbabasihan ko, pangatlo, ay kapag ang isang bagay ay nagbibigay sa akin ng takot, nagbibigay sa akin ng greed, nagbibigay sa akin ng pride, nagbibigay sa akin ng walang kapahingahan o nagbibigay sa akin ng walang kapayapaan yan. Isa na yun sa mga red flag na kapatid, layuan mo na yan. Yan, X na yan sa akin. Red flag na yan. Kapag yung isang bagay ay nagbibigay sa iyo ng hindi ka nagkakaroon ng kapayapaan, hindi yan para sa iyo. Kapatid? Yeah. Sabi dito sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6, magtiwala ka kay Yahweh ng buong puso, siya ang magtutuwid ng iyong landas. Alam nyo, napansin ko lang din pagdating sa Panginoon, when God makes a decision for all of us, minsan yung mga decision niya ay parang hindi naman nagme-make sense. Parang kunwari may nagbigay sa'yo ng work o ng isang offer, dalawang trabaho, kunwari ito, example, isang trabaho na dito kunwari ay sa Cebu. Yan, pero ang offer sa 70K. Yan, pero malaki. Iniisip mo ay okay yun ah. Pero isa, mas mababa yung pero doon ka nililid ng Panginoon. Alam nyo, minsan kasi may mga nakikita ang tao na limitado lang. Ang Panginoon, nakikita niya yung bigger picture. Hindi mo alam, doon sa 70 na sa malayo pala yun na maglalayo sa Panginoon. Yun pala ay pwedeng doon ka mapahamak o kaya doon ka mapalayo sa Kanya. Tapos doon sa trabaho naman tinutukoy sa ng Lord, doon ka naman ilid ng Panginoon sa mas magandang promotion, di ba? Minsan hindi natin masasabi ng Panginoon. I mean, hindi natin masasabi na laging yung pinakamaganda ang laging nakukuha natin sa panlabas. Pero one thing is for sure, ang Panginoon ay alam niya kung anong kanyang ginagawa. He is a God na knows better than yung kung ano yung alam natin. Amen. Sabi nga dun sa kantay, you know better than I. O, di ba? Ayos ba? Yeah. Yan. And number 3, trusting in human strength replaces God's role in our life. Ang Israel ay parang mailap na asno na nag-iisa. Tumawag sila sa Assyria, humingi sila ng tulong. Sabi diyan sa Hosea chapter 8 verse 9, imbis na humingi sila ng tulong sa Panginoon kung kanin-kanino sila humihingi ng tulong. Ako personally, there's nothing wrong with asking help sa ating mga kapatid, mag-ask ng help sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapamilya. There's nothing wrong with that. Pero dapat din natin tandaan at dapat din nating ilagay sa ating mga puso na ang una dapat nating nalalapitan at ang una dapat nating hinihinga ng tulong ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kasi the moment that you start to put your trust in your own action, in your own decision, or sa sarili mong logic, doon na nagsisimula na yung role ng Panginoon sa iyong buhay ay nawawala. Kaya nga di ba meron yung kantang Jesus Take the Wheel. Pwede bang nagdadrive ka ng isang sasakyan pero dalawa kayong nakaganon? Di ba? Ako pa naman, especially ako personally bilang isang nagdadrive, kahit nga minsan yung may nasa tabi mo or nasa likod mo na nagtuturo sa'yo ng dapat ganito ginawa mo, dapat ganun. Although minsan natutuwa ka din naman dun sa mga nila, pero kapag yung pinangungunahan ka ba, ay parang ikaw na ka rin na, di ikaw na lang. Ay, paano kung ganyan ang isagot sa iyo ng Panginoon dahil ikay nangunguna-nguna sa Kanya? O ikaw na lang bahala sa buhay mo, di ba? Na kapag inuna natin ang magtiwala sa ating mga sarili, kapag simula nating magtiwala sa ating sarili, hindi sa Panginoon, yan, nagsisimula na mawala yung role ng Panginoon sa ating mga buhay. Because He is not just our Savior, but the Lord Jesus Christ is also our Lord. Pag sinabing Lord, parang boss.
Yung pinakang manager natin, master natin. Ano? Amen? Yan. Sabi dito, instead of repenting and turning back to God, Israel placed its hope in alliances with powerful nation like Assyria, gaya na mention ko kanina. Sabi dito, naghahanap sila ng security sa politics and minsan sa mga kapwa natin mga Kristiyano, ganito din. Naghahanap din sila ng security sa hindi naman sa politics, pwedeng sa kanilang financial status, sa kanilang family, o kapag nasa mas maayos silang relasyon. Pero ang spiritual na bagay ay hindi nagagamot ng mga bagay na panglaman. Hindi ang spiritual na problema ay hindi nasasagot ng financial na kasagutan. Ibig sabihin, kung meron kang spiritual problems, ang sagot dyan ay spiritual solution. Ano? And there's no greater answer than the answer na nagmumula sa ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. And alam niyo po, napansin ko din kung isa sa mga nagiging dahilan kung bakit maraming mga tao ang nagsisimulang nagdidesisyon sa kanilang mga sarili ay dahil sa salitang control. Sabihin mo nga sa comment, control. Control. Yan, control. Kasi maraming mga tao gusto nila na sila ang masunod sa kanilang mga buhay. Yung iba kasi sinasabi nila na Lord, okay lang, i-bless mo ako, ikaw bahala ikaw mag-ano sa akin, pagpalain mo ako Lord, ikaw magpagaling sa akin. Kumbaga lahat ng benefits, avail ko yan lahat Lord. Claim yan. Kumbaga sa voucher ay claim all. Di ba? Pagka yung magagandang bagay, yung blessings, yung prosperity, yung healing, yung salvation, avail ko yan lahat Lord. Pero pagka magdidesisyon na, aba, huwag kang masyadong makialam sa buhay ko. Di ba may mga ganon? Pagdating sa sa good things or sa blessings, okay ako diyan. Pero pagdating sa ang Panginoon na ang nagdidesisyon sa iyong buhay bilang ay huwag ka muna makialam Lord sa aking buhay. Ano? Sabi, when we are afraid, confused, or pressured, we often reach what we can control. Minsan nagtatras sa atin tayo sa ating mga sa plano natin, sa mga tao sa paligid natin, sa sistema o sa kung ano yung alam natin. Pero mapalad tayo kapag ang ating tanging pag-asa ay ang Panginoon. Sabi ko nga ulit-ulitin ko lang, mapalad ang tanging pag-asa ay ang Panginoon. Sabi sa awit 20%. Ang iba'y nagtitiwala sa mga karo ng digmaan, ang iba namay sa kabayo. Yan. Yan wala. Ngunit tayo'y magtiwala sa pangalan ni Yahweh. Amen, amen, amen. Yan. Sabi ko mga ang difference naman before we close, I would like just to make some comparison pagdating naman sa covenant of law and covenant of grace during this time. During the old times, yung mga leaders or mga kings ay pinipili ng mga tao. Pero dito naman sa New Testament, yung mga leaders natin, especially in church leaders, ito naman ay hindi lang basta pinipili ng tao, but these decisions are led by the Holy Spirit. Amen? Amen, amen. And yan, for conclusion, yung relationship natin yung relationship natin sa Panginoon, kung ito'y puro lang sa ating bibig o puro lang sa ating sinasabi, then makikita natin that that kind of relationship is superficial. Ano? Sabi dito, ang religion without relationship is destruction. Religion without relationship is destruction. Ano? God is not impressed by our titles, tradition, or activity. He wants our heart. Ibig sabihin ng Panginoon na hindi na-impress na. Ang galing naman ito, Bishop 3. O kaya ay ang galing naman ito, Pope na ganito. Yan, hindi na be-bless ang Panginoon sa ganon. O kaya ay sa mga tradisyon, ang galing na rin, daming sugat sa tuhod. Nag-pray ng nakaluhod. Sugat-sugat Yan, hindi doon na may impress ang Panginoon, kundi our actions can be superficial. Yung mga actions natin pwedeng ito yung ginagawa natin pero
the Lord is more interested in our heart, in our intention. At kung ano ba yung dahilan kung bakit natin sinasabi itong mga bagay na to, at ano ba yung dahilan kung bakit natin to ginagawa itong mga bagay na ito. Sabi dito, let us not sow wind and expect peace. Kung nagtatanim ka ng malakas na hangin, huwag kang mag-expect ng kalmadong panahon. Kung nagtatanim ka ng malakas na hangin ng ani, ano sabi nga dito, kung nagtatanim ka ng hangin, mag-aani ka ng bagyo. Ano? And this is my prayer for every one of us na yung confession natin may match our actions and our obedience with God. Sabi dun sa, ulitin ko, sinabi dun sa kanyang salita, sa Juan, sinabi niya, my sheep hears my voice and they follow me. Amen. Amen. So yun, maraming salamat po sa inyong lahat. That concludes our reflection sa Hosea chapter 8. I hope na ang bawat isa ay may natutunan at ang bawat isa ay may maiuwi na pagkain para sa kanilang mga kaluluwa. For our reflection na pwede nating i-share sa ating mga sa ating mga GC, I'll send a question, tapos pwede natin siyang sagutin yung question na yon sa ating mga GC. Yan. Bago tayo maghiwa-hiwalay, tayo munang lahat ay maglarawan. Tayo magpicture. Pwede tayong mag-open ng ating mga camera at tayong lahat ay magpicture. Yan. Si Dave na lang. Sige, habang hinintay natin si Dave, picture na tayo. 1, 2, 3. Isa pa, isa pa. 1, 1, 2, 3. Hello, but Isa pa, G's number 1. G's number 1. 1, 2, 3. Dat pa lang, ginagawa nating mga kung anong chapter na tayo. Yan, 8. Lagay nyo nga 8. 5 sa'yo, ako 3. 1, 2, 3. Yan. Salamat po sa inyong lahat and tingnan natin bukas kung magkakaroon tayo ng Zoom Bible reading tomorrow kapag pag walang Friday discipleship. meron. Per normal. Esther Norma. So yun, di baka next Monday na ulit tayo. Yung mga nag-aantay nung upload sa YouTube ng mga recordings, i-upload ko na mamaya. Yan. Salamat po sa inyong lahat. Thank you everyone. Bye-bye, Jenny B. Salamat po. Pag-pray Bye-bye. na natin si ano. Ay, wait. Bye, Kuya. Thank Pag-pray na you din pala natin po. sa ate. Yung mga maiwan, pwede tayong sino gusto mag-pray? So, mag-pray sa ate Cherry. Ano pag-pray? Yung sa family. Sige, pag-pray na din natin si ate Cherry. Samahan nyo kami sa panalangin. Although tayo magkakalayo, we are one in spirit. Pag-pray natin si Sister Cherry. Sige po, tayo pong pumikit at tayong manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Ama, sa natapos na pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat, Lord God, sa iyong mga salita, Lord God, ng buhay at makapangyarihan, Panginoon. Ang aming dalangin ay hindi lang ito na aming marinig, kundi ito ay aming malakaran, Lord God. Hallelujah, Jesus. And Lord, sa oras ito, Lord God, tinataas namin ang aming kapatid na Sister Cherry, Lord God. Lord, I do believe, naniniwala kami, Panginoon, na ano man ang dinadanas ng kanilang pamilya ay hindi ito lingid sa iyo. Ito'y batid sa iyo, Panginoon. Ito'y alam mo, Panginoon. Amen. At tunay nga, Lord God, na naniniwala kami na walang ibang solusyon kundi ikaw na nagmumula sa iyo. Kaya nga, Lord, ang aming dalangin, Lord God, sa aming kapatid, Lord God, at kung nakakaranas man siya, Lord God, ng kabigatan, Lord God, sa problema ng kanyang pamilya, Lord God, siya ay nai-stress, Lord God, at nahihirapan, Lord God, sa mga pangyayari sa kanyang pamilya, Lord God. I pray, Lord God, na you give her comfort, Lord God. Lord. Palakasin mo ang kanyang Amen. pananampalataya, Lord God. Tunay nga na sa oras ito, Lord God, this is the time, Lord God, na malakaran namin, Lord God, yung mga aming mga naririnig na salita, Panginoon. Masabuhay namin ang iyong mga salita. Hallelujah, Jesus, Lord God. Alam ko, Lord God, na hindi mo sila pababayaan, Lord God, at hindi mo sila iiwanan, Lord God. Ano man ang kanilang problema, Lord God. Alam ko, Lord God, na ang kasolusyon ay nagbumula sa iyo, Lord God. And Lord,
I pray din sa aking kapatid, Lord God. At tunay nga, Lord God, na ikaw ang magbigay ng kalakasan, Lord God, kay Annalyn, Lord God. Alam ko, Lord God, na hindi mo siya pababayaan, Lord God. Ano man, Lord God, yung makabigatan, Lord God, naniniwala ako, Lord God, na ito'y papalitan mo, Lord God, ng enjoyment, Lord God. Lahat ng mga nawala, ibabalik mo to, Lord God, ng triple, Lord God. Alam ko, naniniwala ako, Panginoon, na walang imposible sa iyo, Lord God. Ano man, Lord God, ang kanyang pinagdadaanan, Lord God. I do believe, Lord God, na ito'y shadow lang, Lord God, ng kanyang buhay, Lord God. Ito'y malalampasan niya, Panginoon. Thank you, Lord. Naniniwala ako, Lord God, na walang imposible sa iyo at hindi mo siya pababayaan, Lord God. And Lord, I pray din sa aking mga kapatid na kasama namin sa Bible reading na ito, Lord God. Salamat, Lord God, sa consistent, Loob, God, na ay pinagkaloob mo sa bawat isa, Lord God. Alam ko, Lord God, na hindi biro itong ginagawa namin, Lord God. Kaya nga, Lord, salamat, Panginoon, dahil sa pagbibigay ng bawat isa ng oras nila, Lord God. I do believe, Lord God, na ito'y papalitan mo, Lord God, ng kalakasan, Lord God. At papalitan mo to, Lord God, ng ang peaceful mind, Lord God. Tunay nga, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil sa gawain na to, Lord God, ay nabubuksan ng aming mga isipan, ng aming mga puso, Lord God, na mas magtiwala sa iyo, Panginoon, na mas pahalagahan namin, Lord God, ang relasyon na meron tayo, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Lord God. Salamat nga, Panginoon. Ikaw ang maging master ng buhay namin. Ikaw ang maging Panginoon buhay namin, Lord God, sa lahat ng aming mga desisyon sa buhay, Lord God. Sa araw-araw na kami nabubuhay, Lord. Sa iyo ang pinakamataas sa papuri, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen, amen. Thank you. Kung patuloy natin ipag-praises Amen. and salamat sa inyo. Thank you. Bye, bye.